Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jocelyn at ngayon ay pag-uusapan natin ang illegal immigration dito sa Amerika. Sa kasalukuyan ay meron ng 2 million na illegal aliens ang natanggal na sa Amerika in less than 250 days in office ng Trump administration. So, titignan natin kung gaano karami ang nag-self-deport. Sa ngayon ay 1.6 million illegal aliens na po ang nag-self-deport at ginamit nila ang CBP Home mobile application para mag-self-deport at meron pong stipend sa mga nag-self-deport. Doon naman po sa mga natanggal ng ICE or Immigration and Customs Enforcement, 400,000 na po ang deportations. Sa mga nag-self-deport ay $1,000 po ang binibigay na stipend. Sinabi ng Department of Homeland Security na mas makakamura ang mga taxpayers kung magsa-self-deport ang mga illegal aliens dahil ang cost ng removal of an illegal alien ay $17,000. Ngayon, may bagong policy ang Trump administration tungkol sa mga migrant teens na magsa-self-deport. Bibigyan sila ng $2,500 at ito ay isang one-time resettlement support stipend para lamang sa mga unaccompanied children 14 years or older. So ito ay magbibigay ng support para makauwi sa kanilang home country after mabigyan ng order ng immigration judge. Is it your plan to deport everyone who is here illegally over the next 4 years? Well, I think you have to do it, and it's a very tough thing to do. That means roughly 13 million immigrants who entered the country illegally are at risk of deportation, about 4% of the U.S. population. There are people with a final order of removal that we just never made leave. Those individuals shouldn't have to be held long. We can get them out very quickly. Malaki po ang difference ng legal immigration at illegal immigration. Kapag legal immigration, ibig sabihin, pumasok ka ng Amerika na merong papeles or dokumento at ikaw ay nagstay sa US at lumabas ng US dahil tapos na po ang duration ng iyong visa or purpose ng visit sa Amerika. Hindi po fair ang system kung inaalaw ng US government ang mga illegal immigrants na pumasok sa Amerika nang walang dokumento. Unang-una, kung ikaw ay papasok dito sa US, kailangan po meron kang specific purpose, meron kang financial obligation na suportahan ang iyong sarili, or merong magi-sponsor sa iyo. Ang mga sponsors ay nagpo-provide ng financial support para ikaw ay stay sa Amerika nang hindi ka magiging public burden. So, ibig sabihin po, yung mga nag-i-sponsor na mga aplikante ng immigrant or non-immigrant visa, kailangan patunayan mo na kaya mong suportahan ang mga aplikante ng mga visas na ito. Kung ikaw ay isang legal immigrant, hindi ka dapat matakot dahil meron kang documents na nagpapatunay na ikaw ay allowed na magstay sa Amerika. Sa mga illegal immigrants, ito po yung mga overstaying at sa mga Pilipino po ay tinatawag na mga TNT or tago ng tago. So, ibig sabihin po, ang mga illegal immigrants po na Filipino na nagstay sa Amerika ay hindi na po bumalik sa Pilipinas. So, dalawang klase po ang illegal immigrant. Ang illegal immigrant na pumasok sa Amerika na walang inspection. Ito po yung mga tumatawid sa mga borders. Pangalawang klase ng illegal immigration ay ito po yung mga pumasok sa Amerika pero nag-overstay ng kanilang visa. Lalong-lalo na po dun sa mga may hawak ng non-immigrant visa for a specific purpose. For example po, kung kayo ay isang tourist sa Amerika at kayo ay nagstay dito ng 6 months, pero hindi kayo bumalik sa country of origin at nagstay na po kayo dito beyond po ng period of stay. So, isang araw lang po ng pag-stay beyond your required time to stay in the US po ay considered na overstaying. Kahit isang araw lang po. Meron pong
data or statistics ang Department of Homeland Security. Ang mga unauthorized immigrant population na ito ay estimate po from 2000 to 2022. So, noong year 2000, 8.5 million illegal immigrants po ang nasa Amerika. Noong 2016 at 2020, bumaba po ang bilang ng immigrants from 11.4 to 10.5. At tumaas po ulit ito during the Biden administration. 11 million po ang illegal immigrants noong 2022. Tumaas ng 630,000 ang illegal immigrants from 2020 to 2022. Although nag-decline ito from 2018 to 2020 during Trump's administration, tumaas po ito during Biden's administration. So, nanalo po si Trump dahil malaking issue po ang illegal immigration sa Amerika. Ang Pilipinas po ay panglima sa mga countries na may unauthorized immigrant population na nasa Amerika. 350,000 po ang mga Filipino na illegal immigrants. Ito po ang mga listahan ng mga states kung saan marami pong nakatirang unauthorized immigrant population. Nangunguna po ang California, pangalawa Texas, and then Florida, New Jersey, Illinois. And then, ito po ang mga estimated unauthorized population by country of birth and state of residence. Ang Philippines po ay 350,000 ang illegal immigrants from 2022. Kung ikaw or meron kang kakilala na pamilya, kamag-anak, or kaibigan na nandito sa Amerika at they are illegally staying or they are unauthorized immigrants or mga wala pong mga dokumento, ano po ang dapat gawin? Dalawa po ang option na ito. Unang-una, pwede kang mag-self-deport or voluntarily na aalis ka na ng Amerika at babalik na sa iyong home country. Pangalawa, pwede kang paalisin dahil ikaw ay out of status at ikaw ay pwedeng ma-deport. Sa mga illegal immigrants na mga Pilipino, pwede po kayong humingi ng tulong sa Embahada ng Pilipinas. Let's say nakatira kayo sa California, meron pong Philippine Consulate na mag-a-assist sa inyo kung paano kayo makakauwi sa Pilipinas. Sa mga kababayan natin na wala pong mga dokumento at kung nawala na po ang inyong Philippine passport, pwede po kayong mag-request ng travel document. Ito pong travel document ay one-way only and valid for 30 days and this is only for emergency. Kontakin niyo po ang Philippine Consulate General or ang consul na nasa inyong lugar dahil meron pong tinatawag na territorial jurisdiction ang mga Philippine Consulate na nasa Amerika. Thank you guys for watching. I hope everyone is staying safe and have a great day.